Okay, so may bagong gaming laptop ulit tayo dito at bihira lang naman tayong makapag-test ng gaming laptops pero ito yung best, most powerful na nasubukan ko so far. Ito yung bagong version ng Lenovo Legion Pro 7i at kung pangmalakasang gaming laptop ang hanap mo, dapat mong i-consider to. Intel Core i9-14900HX CPU, RTX 4090 GPU, 32 gigs of DDR5 memory, 16-inch 240Hz display, at may mga AI features na rin na titignan natin mamaya. Pero bago yon, subscribe muna para maka 500k na tayo at follow nyo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short reviews pa namin. Okay, so tulad ng dati, uumpisahan natin to sa build at design. Now, Lenovo Legion din yung personal gaming laptop ko. Ito yung Lenovo Legion Slim 7i. At ang isang napansin at nagustuhan ko sa mga laptops nila ay yung simpleng design lang. Actually, kung titignan mo itong dalawang laptops na to, side by side, magkamukha lang talaga. May simpleng Lenovo and Legion branding lang at hindi mo agad masasabi na, ay, gaming laptop yan. Well, meron tayong RGB keyboard and RGB light bar na babalik din natin mamaya, pero pwede mo naman niyang i-turn off at para sa akin, plus yung simpleng design. Kasi hindi lang naman to maganda for gaming. Bagay na bagay din kasi to sa mga professionals at pati na rin sa mga content creators tulad ko na nangangailangan ng malakas na processing performance. Sa build quality naman, combo ng recycled aluminum tsaka recycled polymer yung gamit. Very minimal lang yung flex dito sa keyboard area at lalo pa dito sa display. Very sturdy yung hinge, swabe at pwedeng ma-open ng isang kamay lang. At hindi rin wobbly yung display kahit pa maalog yung table ko at kahit mahaba yung tinatype ko sa keyboard. However, sa ganitong ka-powerful na laptop, syempre, expected na rin yung bigat. Nasa 2.8 kilograms tong laptop na to, so medyo mabigat din, lalo na kung araw-araw mong dadalhin. Sa display naman, meron tayong 16-inch IPS LCD panel with 2560 by 1600 resolution, sharp-looking display. Okay na okay din for productivity workloads dahil sa 16 by 10 na aspect ratio. Also, maganda rin for media consumption. Enough din yung brightness niyan at around 500 nits. And color accurate din, so pwedeng-pwede na rin sa mga photo and video editing sa laptop. At syempre for gaming din, up to 240Hz yung screen refresh rate. So very smooth looking display din at bagay na bagay yan sa Core i9 and RTX 4090 combo natin since mabibigyan tayo niyan ng mataas na frame rates lalo pa sa mga esports titles. Nababalikan din natin mamaya pag nag-game test na tayo. Ang lakas, tingnan mo yan, oh. Oh, ang lakas. Bago yon, pag-usapan muna natin yung keyboard and touchpad. Tulad lang din sa mga dating Lenovo laptops na nasubukan ko before, maganda yung keyboard dito for a laptop. Naka full-size keyboard layout din tayo dyan, so meron tayong numpad which is good para sa mga office works natin. Lalo na kung nagamit ka ng spreadsheets. 1.5mm key travel, tactile buttons at talagang mararamdaman mo yung bawat key press. Nag-enjoy akong mag-typing test dito. At syempre sa ganitong mga high-end gaming laptops, naka-per-key RGB lighting na rin yan. So very customizable din gamit yung Lenovo Spectrum at swappable nga rin pala yung keycaps ng WASD keys na bihira ko pang makita sa mga gaming laptops ngayon. Yung touchpad naman, saktong size lang, hindi kasing laki nung mga nasa MacBooks pero hindi naman ako kinapos dyan. No problem sa akin yung left and right clicks at very responsive din naman sa mga multi-finger gestures ng Windows OS. Nagustuhan ko rin dito yung speakers. Malakas at good sounding speakers to lalo na for a gaming laptop. Usually kasi 'di ba pag gaming laptop medyo semplang yung speaker quality. Pero dito hindi. Mas malakas pa to sa MacBook Air ko na good sounding speakers na rin para sa akin. So kung for media consumption, watching movies, maganda yung magiging experience natin. At para naman sa performance, unang-una top of the line Intel Core HX processor ang gamit dito sa Legion Pro 7i. Ito yung pinakamalakas ng Intel ngayon pagdating sa mobile processors na Intel Core i9-14900HX CPU with up to 5.8 GHz maximum clock speed at may 24 cores in total. Improved gaming performance talaga ang target nila dito. We have 8 performance cores and 16 efficiency cores. And andyan din yung performance hybrid architecture and thread director ng Intel para mas ma-utilize pa ng maayos yung parehong types of cores natin dito para ma-boost pa lalo yung performance hindi lang for gaming but also for multitasking, streaming, recording, and also content creation na rin. Siyempre, pinartneran din nila yan ng iba pang mga top-of-the-line components, RTX 4090 GPU, 32 gigs of DDR5 memory,
running at 5600 MHz, and 1TB of PCIe Gen 4 SSD na syempre pwede rin nating i-upgrade kung gusto natin. Nag-run kami ng ilang mga games dito at tulad ng inaasahan, matataas talaga yung average frame rates natin kahit pa sa mga AAA titles at kahit pa nakasagad yung mga graphic settings. Actually, hindi na nga rin kailangan ng kahit anong upscaling technology para makakuha tayo ng smooth, high-performance gaming dito. At pagdating naman sa benchmark scores, eto na rin yung mga pinakamatataas na numbers na nakuha ko sa isang gaming laptop so far. At pakita ko na rin sa inyo ngayon yung benchmark results na nakuha namin sa last year's version ng Legion Pro 7i with Intel Core i9-13900HX and RTX 4080 GPU combo. Sa thermals, we have the Lenovo's cold front cooling system. Medyo mataas yung average CPU temperature na nakuha ko after playing God of War for about 30 minutes, pero may maintain naman yung mataas na frame rates at hindi rin gaanong nagiinit yung WASD area kung saan tayo madalas pumipindot. Now, isa rin sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ko yung design ng mga Lenovo Legion laptops ay dahil sa placement ng ports. Karamihan kasi sa mga ports nito nasa likod at ang laking plus sa akin yan, lalo na't kapag ginagamit ko yung laptop ko, dinadala ko sa office, kinakabitan ko yan ng external mouse, keyboard, speaker, tsaka display. Isang buong desk setup kumbaga. So, dahil nga nasa likod yung karamihan sa mga ports, mas malinis siyang tignan. Dahil nga walang mga nakalawit na kable sa gilid. So, para sa mismong ports, meron tayo dyang headphone jack, 4 na USB 3.2 Gen 1 Type A, 2 USB 3.2 Gen 2 Type C with support for DisplayPort 1.4 and 140 watts na power delivery, Ethernet port, HDMI 2.1, power input, meron din tayong electronic webcam shutter dito sa right side, at sa wireless connection naman, supported na rin ang parehong Wi-Fi 7 and Bluetooth 5.4. Sa battery, 99.9 watt-hour yung capacity at eto na yung max capacity na pwedeng ilagay sa laptops. So, malaking battery din talaga. However, nung nag-run ako ng YouTube playback test at battery saver mode, nasa 6 hours lang yung nakuha kong screen on time. Hindi naman sobrang sama at honestly, expected ko na rin naman yan sa ganitong ka-powerful na laptop. So, take note na lang din na kung gagamitin mo to on the go, medyo limited lang yung oras natin. Buti na lang, mabilis lang ding i-charge gamit tong 330 watts na power adapter. Kapag in-enable natin yung rapid charge mode, aabot ka agad to ng 80% in just 30 minutes at nasa isang oras lang din para mapuno to 100%. Kung ayaw mo namang magdala ng ganitong kalaking power brick, pwede ka rin gumamit ng ganito, 140 watt gun charger dahil nga supported din naman yung 140 watt power delivery. Hindi ko nga lang alam kung meron ding ino-offer na ganito ang Lenovo Philippines. Yung para sa Legion Slim 7i ko kasi sa Shopee ko lang din binili, pero maglalagay na lang din ako ng link sa description kung sakaling meron. Pakita ko na rin sa inyo itong Lenovo Vantage app nila. Tulad ng design ng laptop, simple lang din to at madaling maintindihan. Andyan yung Lenovo Spectrum para i-customize yung RGB lighting, may hardware monitoring, pang system update, may charging and battery care features at iba pa. Okay, so nag-check ako sa Lenovo website at ang presyo nitong Gen 9 Legion Pro 7i with the same configuration na nasa atin ngayon ay 282,574 pesos. Pero may 30% discount pa silang ino-offer, so pwede na lang natin itong makuha for 215,195. At yes, ganitong presyuhan talaga ang meron tayo ngayon, lalo pat mga pinaka na components nga yung meron tayo dito, Core i9 and RTX 4090. Pero kung yun naman talaga yung hanap mo yung pangmalakasang performance sa isang portable device for gaming, content creation, and even for professional works, eto yung isa sa mga pinakamagagandang pagpipilian mo. Ilalagay ko na lang din yung links kung saan pwedeng makabili. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe. Click nyo na lang din yung link sa description for more info at para sa review ko ng Lenovo Legion Go na for sure magugustuhan mo, click mo lang to.